tapat, naglilingkod at nagsisilbi sa kanya. Right, amen. Ang dami kong gwardiya, siguro 67 way back last year. Pumasok ang pandemic, nandyan pa rin sila. Maging sa Clark, kasi I am the Chief Security Management of Bases Conversion and Development Authority all over the Philippines. Talagang ang mahal na Panginoon kapag siya ang nagsalita. Kahit si President Digong walang magagawa. Yes. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil sa panalangin ni mahal na Pastor, the Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, ay isa ako sa kinahabagan niya. Amen. Praise God. Glory to God. Imagine, siguro mga 150 tayo rito, 200, kulang pa kayo sa aking naipalibing. Napakadami. Sa Bicol, sa Quezon, talagang iyan ang aking naging trabaho. Naging berdugo ako ng Quezon at saka ng Bicol, sa Leyte, Region 1, 2, 3. At dito sa ganitong klaseng pagtitipon, I cannot be fooled by anybody. Hindi ako pwedeng lukuhin para sumapi dito. Pero nakakita ako rito ng grabing himala. Amen. Imagine how many kilometers from Clark. Talagang pag ikaw ay nag-fasting, ikay nanalangin, ay talagang pag nilihas mo yung pangalan na yun sa pangalan ni Jesus, siguro ganun ang ginagawa ng ating beloved ordained preacher, makarating kayo. Siguro 1 month ago pa yan, o 2 months ago. Matagal pa yung October 25. Nag-chat ba yun? No, nag-text na si Kuya Boy. Sabi ni brother Nilo, ay pumunta ka. Glory to God. Kasi doon po kami firmis na dumadalo sa Sagin kasi it's very near from Clark. At sila yung nag-extend ng Bible study doon sa New Clark City. Yung kapgo ko is 96. Plus may mga applicant pa siguro may gitsandaan. And even sa Florida Blanca because dito sa lugar natin sa Olongapo, may release ng train na gagawin magmula sa Clark. Ang security doon ay tao ko pa rin. Amen. Lahat na yon, 120 naka-reserve yun, magpapabotis mo din sa Florida Blanca. Amen. Praise the Lord. At 18 na yung nabotismuhan. May COVID pa doon sa tabi ng sapa, nagpabotismo pa sila, nandun pa kami. Amen. Pero gaano katalino at napakabuti at napakamakapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sinasabi ng aking beloved wife, saka ni Brad Pitt, katiting lang yun sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang maglingkod sa mahal na Panginoon, lalo't ikay namumunga at patuloy tayong ginagamit para tayo mamunga. Grabing pagpapala. That's right. Amen. Sa langit. 2006, if I remember it right, 2004, baguhan ako, nakapag-fasting ako ng 37 days. 3 days na lang, kinakantsawan ako ng mga finest choirs sa Lunak. Medyo, 3 days na lang. 40 days na. Tapusin mo na. Ay, dinala na ko ni Sister Star ng sangkawa na tilapia. Sinigang. Dinala na ko isang sakong pandesal. Akala niya, ako kakain noon. Dahil may bakery kami, tapos napakaraming pagkain. Ay, hindi pala ako pwedeng kumain kasi lulusot sa bituka ko yun, mamamatay ako. Ngayon, sabi nila, 3 araw na lang kasi September 26 hanggang October 31, 37 days to be exact. November 3 ng gabi dapat ako uuwi. Eh, nakita ko sila ang dami-dami. Sumakay na ako sa van. Ang sabi ni beloved ordained preacher, Dick Saez, medyo, tapusin mo na. Sayang. Doon ako kinakantsawan ng beloved sister wife ko na pagka ako'y dumarating sa Fort Bonifacio, sabi, subukin ko nga ang praise the Lord mo kung talagang totoo. Puro ka praise the Lord, puro ka hallelujah. Hindi ko alam kung tumatalab ba yan. After 37 days, dumating ako doon sa Fort Bonifacio, nakita ko may batang tumihaya na nangingisay sa harap ng tindahan namin.
Hindi ko alintana na puro rock road yun, bato. Lumuhod ako doon. Sabi ko, demonyong kamatayan, anong karamdaman ng batang to? Lumayas ka sa pangalan ni Jesus! Alam mo yung bata, tumalon eh. Praise the Lord. Amen. Praise God. Napaka-effective talaga ng fasting. Yes, amen. Tandaan nyo, I tell you, to the webcast viewer, napaka-effective ng fasting and prayer. Yes, amen. Bata, patay, tatayo sa pangalan ni Jesus. Yeah. Ang beloved wife ko namatay sa ospital, nasa Bible study ako sa Malinta. Ang sabi ko sa barbero ko, huwag mong patutusok, huwag mong paimbalsa mo. At pagdating ko dyan, ilalabas natin. Pinagtatawanan ako ng doktor, mga brat ko sa Beta Sigma, mga kasamahan ko. Sabi nila, si Major, sumisya niya silang ganyan, may tililing. Patay ang misis niya, ilalabas pa. Ay sabi ko, buhay ang Diyos ko eh. Yes, amen. Ganun ako kainit. Siguro 300 degrees. Ganun ako kainit. Ilalabas ko yan dahil dito nakilala ko sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos dito, nagpapatayo ng patay, bumubuhay Yes, ng patay. amen. Eh ako killer nga ako eh. Pumapatay ako yung sobra, pinalilibing ko pag kulang yung baril. Pinapalibing ko. Tapos ang misis ko patay. Ilalabas ko pa sa ospital. Pinagtatawanan ako ng nurse at saka ng doktor. Sabi ko, mula noong October 8, 2003, kasi March 5, 2005, doon siya namatay. 2004 ako nag-fasting. Sabi ko, ang sabi ng mga prayer warrior, pag kayo nag-fasting, ano man ang makita mong may karamdaman dyan, sino man yung makita mong nakatihaya dyan, ano man, ilihas mo lang sa pangalan ni Jesus. Pagagalingin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang vision ko nung aking nag-fasting, 18th day, dumudugo na yung aking sa likod. Pag umihi ako, dugo. Meaning, sabi niya, drain ka na. Sobra na. Sabi ni beloved preacher na ngayon, ang Pioneer Square, si Edward Garcia, nasa Bicol, sa amin. Sabi niya, delikado. Pero, sabi ko, preacher, ordained preacher, natatakot. Ako, baguhan, hindi ako natatakot. Bahala na. Nakita ko sila, nagbe-breaking, yung kumakain ng lugaw. Sabi niya, Major, kumain ka na. Sabi ko, no. Umingil akong tubig na maligamgam. Tinuloy ko yung fasting ko. Pero alam niyo, mga minamahal kong mga kapatid, nag-formation sa Fort Bonifacio ng mga opisyal. Nagugulat na lang ako pag tumawag sa akin si Captain Espeo. Sir, o ano? Nag-check na rito si General Tolentino. O binilang ba? Abe, nakita ka niya rito, present ka. Praise the Lord. Sabi, Amen. nasa Pampanga ako, pagkatapos nakatayo ako doon sa formation. Hallelujah. Sobra talaga, mga kapatid. Wala akong bayad dito. Gumastos pa kami para luwalhatiin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hindi ako pwedeng magsinungaling dito. That's right. Amen. Sabi ng beloved wife ko, pumipila kami 50 pesos. 125. Nakahiga ka doon sa simentong upuan sa Amoranto. Ginagamit kami sa gawain sa Tanay. Pag talaga palang nagtanim ka sa Diyos, nagtanim ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ibinalik sa iyo yung pagpapala, hindi mo kayo pigilin. Yes. Glory to God. Ang chapter ng buhay ko dito sa Jesus Miracle Crusade ay chapter 17 na ngayon. Kasi 17th year na namin noong October 8, 2003. Amen. Praise God. To Glory to God. 2020 na ngayon. 2015 or after 5 years, 2008, sabi ng mga kasama kong mga general, di ka ba naluluko? Ang sabi nila sa iyo, 5 years lang, pagpapalain ka, o yayaman ka na, dahil nandiyan ka sa Jesus Miracle Crusade. In 10 years time, 10 taon na, hindi ka pa umaalis dyan. Sabi ko, siguro hindi ako para sa pera eh. Siguro may purpose ang Diyos. Amen. 2006, a short testimony. Beloved ordained preacher, Boy Kaluya, Ananias, and other ordained preacher,
Ipinain ako doon sa Chaong. May krusada, puro NPA ang audience. Pinapunta nila ako doon, di ko alam kung anong krusada. Pagdating ko rin sa elementary school, ang daming nakasandal na baril. Sabi ko, talaga itong mga ordained preacher na to, ano ba itong plano nila sa akin? Ay di ngayon na kayo ng pagdating ko doon, yung gate, may nakatayo na may edad na may hawak na bata. Yung aking 500 pesos, pagdaan sa sale, pinapalit ko ng tag 100. Binigyan ko siya ng 100 pesos. Giving is receiving, giving is blessing. Mga kapatid, nung mabigyan ko siya ng 100 pesos, 1 month na pala silang hindi kumakain ng kanin. 25 Hallelujah. pesos ang kilo ng bigas doon sa Chaong. Sabi ko, ba't ako isinama dito nitong mga ordained preacher na to? Puro NPA pala itong mga nandito. Only to find out na pag nagsalita ako, kumuha ko ng microphone doon sa stage, ay nakikita ko, may umuuga na puno, may nakaupo doon na sniper. Pag hawak ko ron ng mic, i-snipe, babarilin ako. Dahil ako yung kalaban nila, nasagasaan ko sila, okay, nag-ooperate sa San Pablo City, hanggang Sorsogon, nilalakad ko yan. Ngayon, pag hawak ko ng mic, wala naman akong alam, nakita ko yung matanda doon sa gate, sumenyas ng gano'n. Ibig sabihin, sa halip na thumb up, babarilin ako nung sniper, ginanon niya, sabi niya, abort. Ibig sabihin, huwag mong ituloy. Yung major Bible ang dala-dala. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, that's only few. Pag hawak ko ng microphone, nagsalita ako, after ng gawain, 36 pairs ng NPA, pati yung isang Don Ramon, nagpabotismo. Amen. Lahat Praise sila. God. Glory to God. At hindi lang yun. Si Brother Eboy Merle, yung ordained preacher sa San Pablo, after 1 month, Colonel, pumunta kayo dito ni Sister Stan. Ay may coaching binigay sa akin ng malapangan na bagong-bago. Pagbalik ko doon, yung 36 pairs na NPA, dumating yung taga 59 IB. Kukuhanin niya dahil gusto niyang ikulong. At ang gusto niya, accomplishment nila, kasi may baril eh. 36 pairs, ilan nyo? 72. Alam nyo mga kapatid, ikinasal sila doon sa San Pablo, kami ni Sister Star ang ninong at ninang. Pati yung army, nagninong din. Amen. Praise Hindi ko God. ibibigay ka ko yung mga NPA na to kasi itong mga brothers and sisters ko na to sa Jesus Miracle Crusade. Imagine ang himala ng wala Panginoon. Na kaya ako hindi ibinaon o pinatay sa encounter. May tama ako dito sa kaliwang kilay, kaya hindi pantay ang kilay ko. No, aking madaplisan sa Cristo Rey doon sa Bato, Camarines Sur. Kaya nga naikot ko yan, basta nakita ko may encounter, ultimo bata, kasama yan sa pinapatay, pinalilibing ko yan. Kasi pag namatayan mo isa or dalawa, gumaganti ako, tinodoble ko, tinitriple ko pa. Ganun ako kabangis. Kaya ako, na tinawag nilang Berdugo ng Quezon, yung dyaryo ng NPA, nakalagay doon, Berdugo ng Quezon. Teniente Ricardo B. Capalan, ODAS 119970. Pati serial number ko, alam nila. Nakadyaryo ako palagi sa NPA. Pero itong matindi mga kapatid, si Boy Talahib na nag-operate sa Atimonan, nagulat na lang ako, nagpe-praise the Lord ako sa Amoranto, tinatawag ako. Yung NPA na nadali ko doon sa Atimonan, nandun sa Amoranto, nagpe-praise the Lord. Amen. Aba, sabi ko, hindi lang dito himala. Matindi pala dito talaga sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Yan yung nakita ko. That's only part of my experience and my life history dito sa Jesus Miracle Crusade. At ito ang matindi mga kapatid. 2016, kumandidato akong konsyal ng bayan sa San Ildefonso, Bulacan. Nanalo ako noon. Pero siguro hindi kalooban ng Diyos. Na-twist. Yung pang number 8 ko, napunta ako sa number 18. Okay, praise the Lord. Dahil kung nanalo ako, hindi tayo magkikita. Ngayon, 2018,
may tumakbong asong napakalaki doon sa Antipolo dahil may bahay ako sa Antipolo. Sabi ko kay Sister Stan, ayun, yung kaibigan mo sa Fort Bonifacio, hawak-hawak yung asong. Sabi, hindi yan. Napakatangit naman, ang dumi-dumi. Sabi ko, siya nga yun. So, yung trials dumaan, di ba? Nung April, yung aso, because of that Belgian dog, Doberman, yung asawa ng general, pumasok sa bakura namin. Ako pala hinahanap, kung hindi pa dahil sa aso, hindi ako mapupunta rito sa Olongapo. O, di ba? John 14:6. Sabi ko kay Sister, salubungin mo. Hindi niya mayakap kasi puro putik. Yung asawa ng general. Yung palang general, naglalakad, hinahanap din ako. Tinan niyo yung way ng mahal na Panginoon. Dito kasi sa Jesus Miracle Crusade, mararamdaman mo kung paano kumilos ang Diyos. Yes, amen. Ramdam na ramdam namin yan, mga kapatid. Nakaluhod ako sa loob. Sabi ni Mrs. Kita, nasaan si Colonel? Ma'am, nandiyan sa loob. Puro na lang kayo, praise the Lord. 15 taon na kayo. Wala pa kayo. Eh, sabi kasi ni Colonel, buhay na buhay ang Diyos. Pag nagtiis kami, sigurado, pagpapalain kami. Mga kapatid, pagdating ni General Kita, sabi niya, sumama ka sa akin at bibigyan kita ng gold sa Clark. Sabi ko, ano bibigyan? Yung pala, bibigyan ako ng trabaho. Yeah. Sabi ko, Sir, pupunta pa ako sa kursada. Ganun ako kainit sa Diyos. Pupunta pa ako sa Karamuan Peninsula. Kasama ko si Kuya Nanding. Kita-kita kami ron. Sabi niya, bahala ka. Trabaho na to, ayaw mo pa. Kung yan ay akin, at bigay ng Diyos yan, pagbalik ko, akin pa rin yan. Yeah. Purihin ng Diyos. Matthew 6:33. Unahin natin ang kanyang karyan. Biyahe ako, papuntang Karamuan Peninsula. Wala akong iniisip na trabaho. Ang iniisip ko, makarating sa kursada. Same with this. Iniisip ko, makarating ako sa kursada at maluwalhati ko ang mahal na Panginoon dahil marami pang dapat maligtas. Yes, amen. Almost 500 ang nabotis mo sa Karamuan Peninsula at ngayon Yeah. Praise God. patuloy yung gawain doon. Sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na. Patay pa yung bilas ko, asawa ng kapatid ni Sister Stan. Pero doon ako nagpunta sa kursada. Sabi ko, patay na yan eh. Ganun ako kainit, mga kapatid. Sabi ko, mahal na Panginoon, pag-uwi ko sa Maynila, ikaw nang bahala. I spent 2 or 3 days. Iniwan ko yung patay, sila na naglibing. Umuwi ako ng Maynila. Mga kapatid, paksayo sayo. Pagdating ko sa Antipolo, pinuntahan ako ni General Kita, sumama ka sa akin. Nung palang kinausap niya ako, nag-i-effect na pala, pumapatak na pala yung metro ko kahit ako nandoon sa Karamuan. So, isa ka nakakita. Andun ako sa kursada, nilista na ako. Amen. Praise Nakasama God. na ako sa payroll. Paano ka tatanggi sa imbitasyon ng mga kursada? Eh, sobrang pagpapala ang binibigay sa inyo, mahal na Panginoon. Amen. Alam nyo, pagdating ko doon, sabi ni General Kita, pumunta ka sa Clark, sa'yo yung Clark, akin ang Maynila. In my first year of my service sa BCDA, Deputy Commander ako o Deputy Chief ng Security Management. Amen. Glory to God. Kapatid, pagdating ng December 5, 2018, yung sinabi ni Brad Pitt, yung miracle ni totoo yun. Kasi yung mga tao ro sa Kapas, ayaw papasukin yung mga taga-BCDA dahil ayaw nila ibigay yung lupa, sa gobyerno yon. Pero nagulat nga siya, hallelujah, praise the Lord, ang ginamit ko, wala akong dalang baril, praise the Lord. Ngayon, natin mo, ginamit sa SEA Games noong 2019. Yung facilities na yun, 40 hectares, natapos yon in Jesus' name. Amen. Praise God. Ginamit pa na palaruan. Ngayon, ginagamit pang quarantine facilities, national quarantine facilities. Praise the Lord. Glory to God. Sa pangalan ni Jesus,
Yung panalangin ni Malapastor, pati yung presidente ng BCDA, pag may problema, Colonel, ipag-pray mo ako palagi. President Bibencio B. Dizon, sasama niyo yan. Siya yung Deputy Chief Implementer ng IATF, ng COVID, si President Vince. 46 years old, parang anak kong panganay. Pero glory to God, nagseser ako sa kanya. Yeah. Okay. To continue, my chapter 17. Or chapter 16 pala yun. Sabi ni General Guita, punta ka sa Clark. E di pumunta ako sa Clark. Yun na yun ang ganap. Deputy Chief ako ng security. December 5, Christmas party sa BCDA. Nilapitan ako ni President Vince. Colonel, humanap ka na ng kapalit mo. Naku, sabi ko, Diyos ko po, papalitan ako ni President Vince. E di inisip ko, tatanggalin ako. E di mawawalan ako ng piso. Sabi ko, praise the Lord. Eh talagang ang Diyos natin, mabait. Yes, amen. Yung pala, kaya ako pinapahanap ng kapalit, humanap daw ako ng deputy dahil yung pinaka-hepe, papalitan ko, ako yung hepe ng security ng BCDA. Amen. Praise God. Sabi ko, patuloy talaga ang pagpapala at himala ng Diyos. Yes, amen. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang gaganap, minsan talaga bilang tao may alinlangan tayo. Pero basta nag-invite ng ma-ordained preacher, of course, Kuya Boy, Kuya Nanding, hindi ako tumatanggi. Kasi, yung naranasan naming himala, hindi lang isang barangay, hindi isang probinsya, buong Pilipinas pa, baka loobin ng Diyos, tawid dagat pa, dahil talagang mapakahirap, hindi mo alam yung word na pupurihin mo ang Diyos ko, ano yung superlative word na gagamitin mo sa Kanya. Yeah. Ginawa akong hepe ng security ng BCDA, hindi lang sa Clark. Sakop ko yung Janay sa Baguio, Puro Points sa La Union. Sa Bataan, Technopark, yung malapit dito, pati dito, napupuntahan ko ito, mga security dito sa Subic. Ang ranggo ng uupo na ganyan, 3-star general o 2-star general. Ako, colonel lang ako. Pero bakit ang Diyos natin, kapag ka ibinigay mo sarili mo sa Kanya, John 3:16, Yes, amen. pag ibinalik niya sa iyo, grabe pagpapala. Binigyan ako ng bagong high ace, yung ginagamit namin. Yung security agency, binigyan ako ng Innova. Ang BCD, binigyan ako ng Hilux na pick-up. May luma ako, Subic high ace. Amen. Binigyan kami ng bahay na bago. Malapit na konti na lang, 1.7 million pinagawa ko sa Bicol. Bumili kami ng tricycle ng Boundary 500 sa Bicol. May binigyan ako ng house na sa Antipolo. May bahay kami sa Bulacan. Amen. Libreng condominium sa Lord. Clark. May quarters ako sa New Clark City. Kahit saan ka pumunta, libre lahat. Amen. Praise God. Binigyan ka ng maayos na sweldo. Bakit hindi mo isi-share sa gawain Amen. Praise the Lord. na nung dati? Ito yan. Alam mo? Hallelujah! 50 pesos. Nagugulat nga ako. Sabi ni Kuya Boy, nagbibilangan ka ba siya? Ano magkano sa'yo? 50. Sa'yo, 50. Tig 50. Tig 50. Sipin mo, galing ka sa liblib na lugar, ang blessing mo 50 pesos. Pero ngayon, 100,000. Amen. Praise God. 50,000. Glory to God lang. Talagang ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, yung mga bago pa lang kayo nabotismuhan, o yung mga nag-aalinlangan na matagal nang dumatanong. Huwag. Alam niyo po, 15 years kami nagtiis. 15 years na pinagtatawanan ako. Si Colonel Kapalad, may tililing. Ayan, alam ng mga security ko yan. Pag kami lumakad, wala silang gasto. Sagot ko lahat. Kahit saan kami pumunta, basta krusada, sagot ko lahat.
At talagang, glory to God lang. Sister Star, sabi ko Kuya Boy, Brother Boy, praise the Lord po. Alam nyo, Brother Nilo, praise the Lord po. Mga ordained preacher, pagka kami nagkikita-kita, sa halip na ililista nila yung pangalan namin sa bibigyan ng 50 pesos, hindi na kami nililista kasi kami yung nagbibigay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ay nangungusap sa amin ng mahal na Panginoon eh. Giving is receiving. Imagine. Yes, amen. 100 pesos lang yung ibinigay ko sa krusada sa Chaong. Hindi ako inisnipe. Hindi pinahintulutan ng Diyos para ako hindi nyo makita ngayon. At pagkatapos krusada sa Karamuan, nagpunta ako. Nilibing yung ibang mga kapatid, pinuntahan ko. Sabi ko kay Sister Star, kalimutan ng COVID, kalimutan ng karamdaman, ang Diyos natin, binuhay ka na, hindi ka pa pagagalingin. Praise the Lord. Amen. Kaya mapunan nyo, kami naka-face shield, kami naka-face mask, SOP po kasi at protocol doon sa New York City. Yes, But amen. we are clean. Negative po kami lahat. Amen. Praise God. Kaya sobrang pasasalamat ko sa manla Panginoon dahil alam mo, pagiging makulit na lumod sa manla Panginoon, ibibigay niya yung hinihingi mo. Si Kuya Boy, 25 days o 24 days, October 1 to 24. Siguro 24 din yung chat niya. Huwag niyong kalimutan, October 25. September pa, ganun pa rin. Sabi ko, ang kulit nito. Praise the Lord. Kaya sabi ko, purihin ng Diyos. Kami nga nagbukas ng tipo exit eh. Kami nagbukas ng chapel dito kanina eh. Ayokong nalilate. Kasi, ang mahal na Panginoon, kapag ka binigyan ka niya, sobra-sobra, hindi sakto. Yes, Sobra-sobra. amen. Mga kapatid ko, to all the webcast viewer all over the world, I tell you, there is only one pastor, Amen. the Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida, Amen. who prayed before the 21 Sipadan hostages who were freed by this Abu Sayyaf group. Kaya sabi ko sa mga Abu Sayyaf, punta kayo sa Manila, hanapin nyo si Colonel Kapalan. Yung mga NPA dyan sa New York City, yung iba, ginawa ko ng kapgo. Sabi ko, Yeah. anong katuturan ng baril? Ang kailangan nating kaligtasan. Yes, Hindi amen. kayo sumurrender. Ginawa kong kapgo. Sumurrender nandun sa Fort Magsaysay. Bakit ko sila kailangan patayin? Nakaraan na ako yun. Ginawa ko na yun. Pinabubuksan ko. Hallelujah. Yung mga apartment na nicho sa Naga, pinabubuksan ko yan. Pag may nakuha kung nagreklamo ang mga kapatid na ito, nirep yung anak niya, hindi ko na yan pinapatay. Pinapasok ko yan doon sa loob ng nicho, buhay. Sinasara namin. Hinahayaan ko siyang maghihiyaw doon. Ganon ako kasama. Ganon. That's only one. That is only part of my 17th chapter in this congregation. Sa dami ng karanasan ko rito, mga kapatid, sabi ko nga sa iyo, kanina nga, mula nung mag-start yung magpatotoo, dapat ako na nauna, hanggang ngayon ako pa rin eh. Dahil talagang, glory to God lang. Amen. Dahil talagang sabi ko nga, napakabuti ng mahal na Panginoon. Yes, amen. Dahil sabi ko, walang makapipigil, pandemic, ala akong absent sa saging. Lumulusot ako sa mga checkpoint. Kaya sabi ko, pag hinarang ko ng pulis, praise the Lord. Hallelujah. Sir, tuloy na. Yeah, Pasok. praise the Lord. Pasok. Lahat nung nakasakay doon sa sasakyan ko, nagpe-praise the Lord kasi hindi sila makaraan eh. Nakasakay sa sasakyan ko. Ay di praise the Lord, pasok. Oh. Kaya sabi ko, ang mahal na Panginoon, hindi iyan ihinto sa atin. Habang buhay niya tayong susubaybayan, Yes, amen. talagang alam nyo, pasalamatan natin dahil ang prayer ko, samahan nyo ko, si mahal na Pastor lulundag yan sa stage. Amen. Praise the Lord. Come a day. Si mahal na Pastor, 3 times ko nang napaginipan yan na siya ay umakyat sa stage Amen. at nangangaral. Kaya sabi ko nga,
At his age of 85, no one among the preacher, pastor all over the world na talagang andyan, si Bishop Butch Belica, Presidential Advisor for Religious Affairs. Kilalang kilala si Manla Pastor na siya ay nagugulat. Iba daw yung healing power ni Almeida. Yung pa sabi niya si Manla Pastor. Oo, yung pastor nyo. Iba yun. Iba talaga yun. Kilalang kilala ko yun. Yeah. Kaya tingnan nyo, patuloy tayo, walang humarang, walang nagpa-stop ng gawain natin Yes, all over the world. Tapos, naka-webcast pa tayo, naka-Facebook pa tayo. Kasi, totoo yung Diyos nating pinaglilingkuran. Yes, amen. Walang makakapigil. Tawanan man ako nung iba, and I tell them, I tell you, webcast viewer, totoo yung aming pastor dito. Yes, amen. Yung Diyos na nakilala namin dito, kumikilos at mararamdaman mo talaga. Ako, M16, caliber 45, wala na yan. Kahit kapkapan mo ko. Nagugulat nga yung mga security ko. Ba't si Colonel pag pumupunta ang dala Bible, may songbo, mayroong leaflets. Yung leaflets, nandyan, iyon yung bala ko pag tinamaan ka, buhay ka. Yung bala ko, yung bala ko dati, pag tinamaan, kung hindi ka ospital, sementeryo. Pero ngayon, nasa ospital ka, ilalabas ka niya, pagagalingin ka. Yes, Praise the Lord. amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Lord. Talagang napakabuti ng mga Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Talagang pinagpala tayo natin pinakamamahal na Panginoon for the 20th year church anniversary. Patuloy pa to, hindi lang 29, 30 onward. Talagang pagpapalay tayo ng mahal na Panginoon sa mga Yes. baguhan. Tumuloy lang po kayo. Huwag kayo mag-alinlangan kasi ako, kernel, di ako pwedeng lukuhin. Pero tingnan nyo, narito sa harapan nyo. Sinasabi ko sa inyo, buhay ang Diyos dito Amen. sa Praise Jesus the Lord. Christ. The highest praise, honor, worship, glory, majesty, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, mahal na